Hello, mga ka-OFW dyan sa ibang bansa. Ex-abroad pala ako. Gusto ko lang magbigay ng isang komento tungkol doon sa sinabi ni Sir Rapi Tulfo about sa pagbaban ng Kuwait. Sana naman panoorin nyo yung vlog ko. May kunting komento lang, maliit lang na komento tungkol sa sinabi ni Rapi Tulfo na pababan na naman daw ang bansang Kuwait dahil nga hindi naman ginusto na magkaroon ng isang Pilipina na naman ang namatay. Di ba? Wala namang may gusto noon. Ang opinion ko lang naman dun sa gusto ni Sir Rapi na magpaban, ipapaban na naman ang bansang Kuwait. Sana naman, Sir Rapi, gumit na ka. Wag kang one-sided. Kasi sa gagawin mo, mas pabor ka sa maraming mga Pilipino ang hindi makapag-abroad kaysa magkaroon ng isa na namang mabibiktima sa bansang Kuwait. Di ba unfair naman yun? Tsaka alam naman natin na hindi lang naman bansang Kuwait ang may masamang tao. Kahit saan, kahit naman sa Pilipinas, may mga masasamang tao rin. May mga mayayaman na minamaltrato rin yung mga katulong nila, di ba? Sana naman, gumit na ka, maging fair ka. Kasi yung mga aplikante na yan, pag di yan nakaalis, may mga pamilya yan na magugutom. May mga magulang din sila na kailangan nilang suportahan. Pamilya ba? Hindi yung nagdidesisyon ka na naman ban. Di ba ginawa na naman nila yun? Sumunod na sila sa patakaran, di ba? Kaya nga, kaya nga di ba ang ngayon, ang mga pumupunta ng Kuwait ngayon, bumabalik ng Kuwait, yung mga ex-abroad na, yung mga dating galing na ng Kuwait, at saka request. Ikaw naman, request yan. Hindi yan basta-basta lang nag-apply. Request. O kaya, may mga kamag-anak yung mga yan sa bansang Kuwait na binibigay sila sa sa ibang magiging amo nila dun sa bansang Kuwait o kaya sa mga pamilya rin ng mga amo nila. Alam mo ba yun? Hindi ka naman basta-basta ibibigay ng kamag-anak mo sa alam mo namang sasalbahiin ka. Diba? Oh. Pag binan nyo na naman yung Kuwait, marami na namang nawawala ng trabaho. Alam nyo naman dito sa Pilipinas, na ang hirap maghanap ng trabaho dito. Ang daming diskriminasyon dito. Hindi kagaya sa ibang bansa. O diba? Kaya naman sana, Sir Rapi Tulfo, mag-isip ka rin. Alam mo ba yun? Kung hindi dahil sa mga OFW, wala ka dyan. Marami kang nakuwang boto sa mga OFW. Kaya sana naman, gumit na ka. Alam mo ba, hindi mo naman matutulungan yung mga pamilyang maaring magutom dito sa Pilipinas, yung mga pamilya ng mga OFW, yung mga aalis ngayon. Hindi mo matutulungan lahat yan. Tapos isisisi na naman sa gobyerno na ang daming naghihirap, ang daming walang trabaho. Dahil dyan, sa ginagawa mo na naman, naku, ewan ko ba. Alam mo, Sir Rapi Tulfo, kung ako sa'yo, mag-isip-isip ka muna. Kung dapat bang magpaban ka, isipin mo na pag nakaalis ang mga aplikanting yan, makakapagpatapos sila ng mga anak nila. Masusuportahan nila yung pangangailangan ng pamilya nila. Alam mo ba yun? Hindi yung ang gusto mo lang ipaban kasi ayaw mong may madisgrasya. Nandyan na tayo. Wala namang may gusto na may madisgrasya sa bansang yan. Di ba? Kaya sana naman, huwag kang paepal. Huwag kang paepal. Isipin mo rin yung ibang tao. Ang sikmura ng ibang tao. Kasi ikaw, kahit nandyan ka lang, may pera ka eh. May makakain ka. Pero yung mga yan, wala. Yung mga papaalis na, o mga gustong bumalik ng Kuwait, wala. Inaasahan lang ng mga yan. Pag nakaalis sila, sasahod sila ng malaki. Kesa rito,
6,000 ang sasahurin mo, saan mapupunta yun? Ikaw talaga, Sir Rapi Tulfo. Ewan ko ba? At saka isa pa, lahat ng umaalis ngayon, mga request yan. May mga kontak yan. May mga kontak sa mga employer nila. Yung aplikante at saka yung employer, sila-sila na yung nag-uusap. Alam mo ba yun? Kilala na nila yung magiging amo nila. Nabibideo call nila. Kaya sana naman, Mr. Rapi Tulfo, gising-gisingin mo ng konti yung utak mo. Huwag kang maging one-sided. Isipin mo rin yung mga pamilyang magugutom, yung mga bata. Di ba? Di ba mapait ka? Di ba? Huwag ka masyadong paepal. Pag-aralan mo muna kung ano bang mangyayari pag maraming mga Pilipina ang hindi nakaalis. Di ba? Ay, pag hindi nakaalis yung mga Pilipina, ang daming mga magugutom, mga pamilya niyan, mga anak niyan. Ganon. Huwag mong iisipin yung may mga aksidente. Kasi kahit saan ka man pumuntang bansa, hindi mo maiiwasan yan. Nakatutok lang kasi kayo sa Middle East. Try nyo kaya yung ibang bansa. Doon kayo mag-obserba. Di ba? Alam nyo kasi, nandito lang kayo sa Pilipinas eh. Hindi kayong nakikipagsapalaran sa ibang bansa. At saka dapat, hindi talaga first timer ang pumunta ng Middle East. Kasi marami talaga sa first timer ang mga nagrereklamo. Kasi iba yung trabaho nila sa Pilipinas eh. At saka sa ibang bansa. Wala talaga tayong magagawa kasi ang mga Pilipino masisipag naman. Di ba? Kaya sana, pag-isipan mo bago ka magano ng ban. Di ba? May sarili kang attorney, di ba? Kausapin mo muna siya. O kung kumuha ka ng ibang opinion sa mga Pilipino, sa mga followers mo, mga ganun. Di ba? At sa mga magbabash man sa akin, okay lang. Kasi ako, hindi lang isang taon akong nag-abroad. Maraming bansa na rin akong napuntahan. So, nakaka-observe din ako kung ano yung mga karanasan ng mga ibang Pilipino sa ibang bansa. Hindi lang sa Middle East. Kaya sana, Mr. Rapi Tulfo, isip-isip din pag may time. Huwag niyo pong kalilimutan, i-like and share yung vlog ni Panggalatok Vlog. Hello! Bye-bye!